.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Kasama mo na ang baby mo sa radyo, ang nag-isang DJ Main for the main event. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang 12 midnight. So, meron pa tayong 30 minutes para sa ating quality time. Kaya naman, wala nang lipatan. Kamusta naman ang biyahe ninyo? Kamusta naman ang ating mga masisipag na driver, riders? At syempre gusto ko din i-shoutout ang ating mga OFW na ginagawa tayong breakfast sa umaga. Magandang umaga po sa inyo at sila ay nakikinig through our FM Radio Philippines app. Kaya naman sa lahat ng Android user dyan, i-download mo na ang aming app. Pumunta ka na sa Google Play Store at i-search mo na FMR Philippines. Metro at Mega Manila, tayo ay favorite na favorite ditong pakinggan pagdating sa Makati, Navotas, Cavite, Pampanga. At talaga naman pati ang Laguna. Kamusta naman kayo ngayong gabing ito? At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. Kumain ka na ba, baby? Ay, huwag kang magpapalipas ng gutom. At para naman talaga, mabusog-busog kayo ngayong gabi. Sasamahan ko kayo para sa mainit-init nating main confession. Pero bago yon, eto nga, meron kaming regalo para sa inyo. Gusto mo ba ng 200 pesos na GCash? Uy, pang-load yan ha? Wala kayong gagawin, napakadali lang nito. Magsi-selfie ka lang na background ang 92.3 favorite music radio bus or e-jeep. At i-post lang sa iyong Facebook page at itag ang ating IG at Facebook na 92.3 FM Radio Manila. At syempre, ilalagyan mo o ilalagay mo ang hashtag na selfie with FMR. At 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos GCash kada Lunes hanggang Biyernes yan. So araw-araw may 10 mananalo. O diba? Instant load agad-agad. Kaya naman ikot, lipot, pindot. At syempre mag-iingat naman. Baka naman nakita mo yung bus namin. Lalo dyan sa may Buendia, magkandarapa-dapa ka. Bigla ka sumugod sa gitna. Baka maging cause of traffic ka pa, di ba? Baka maaksidente ka. Okay na yung nandun ka lang sa waiting shed tapos sakto, yun yung background mo. O di ba? Panalo ka na agad. Kaya naman, nako, antabayanan nyo yan dahil marami tayo niyan. Paikot-ikot lang yan, especially dyan sa may EDSA. At para naman sa 500 pesos, nako, doble-doble na ang iyong panalo. Tumutno ka lang sa programang Love Me Kati G12 nun yan hanggang 3 p.m. araw-araw. Huhulaan mo lang ang title na tampok na kwento. At magbigay lang ng comment kasama ang iyong kompletong pangalan, location at GCash number. Dapat ang pangalan mo ang nakarehistro talaga sa GCash number na iyong gagamitin. At maaari ka rin mag-send ng iyong entry via text or i-message ang 92.3 FM Radio Manila Facebook page. At pagkatapos ng programa, i-a-announce agad-agad ang nanalo. Kaya naman tutukan niyo yan 12 noon hanggang 3 p.m. Love Me, Kati G. But for tonight, ako muna ang tutukan ninyo. At alam ko itong pinakahihintay ninyo. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman, para sa ating main confession, basahin na natin ang ating letter sender na nagpadala ng kanyang sulat for tonight.
Just call me Gio, 26 years old from Taguig, and this is my main confession. College pa lang ay crush ko na ang girlfriend kong si Naira. Maganda siya at napaka-charming. Totoo pala yung kasabihan na sa tuwing nakikita mo ang crush mo ay bumabakal ang mundo at may slow-mo moment. Bago pa naging kami ay malalangit at lupa ang pagitan namin. Maganda siya at popular sa aming campus. Samantalang ako naman ay simple at pampakumpleto lamang sa headcount ng mga estudyante. Madaming pagkakaiba sa aming ugali, ngunit masasabi ko naman na mahal namin ang isa't isa. Isang araw, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo nang dahil sa selos. Madalas niya kasi akong ikinukumpara sa mga ex niya. Pakiramdam ko tuloy na hindi ako sapat at hindi pa siya totally nakaka-move on sa ex niya. Galit na galit ako sa aming pagtatalo at bilang ganti sa girlfriend ko ay nakipagkita ako sa ex ko. At doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Ang simpleng pagkikita ay nauwi sa inuman hanggang umabot na sa kama. Nakukonsensya ako sa aking nagawa. Natatakot ako na malaman ito ni Naira at hiwalayan ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? From Gio. Bakit naman kasi kayo ganyan mga lalaki? Ang hilig nyo pa rin makipag-communicate sa mga past nyo. Talaga naman ang titigas ng ulo ninyo. Dahil lang nagkaroon kayo ng pagtatalo, ng misunderstanding, ng tampuhan, ang takbuhan mo na agad yung past mo. Dahil kilala ka na niya? May pinagsamahan kayo? Nako, very wrong yon, boys. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nakikinig at mga baby kong nakatutok ngayon, ikaw ba nakarelate ka ba rito kay Gio? O aminin mo, diba ginawa mo rin yan noon? So paano mo ito hinarap? Tulungan mo naman si Gio? Kaya naman pwede kayo mag-comment dito sa ating YouTube livestream, FM Radio Philippines, o dyan kaya sa ating recent post sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, magandang gabi sa inyo, Tessa Sino Cruz, Adrian Sabroso, Violet Adaza, William Mortel, Adrian Sabroso, BBS, Boss Noy, Mary Dulay, Gloria King Gerard Mesiano, and kay Kantoshi TV. Naku talaga, Gio! Yang ginawa mo na yan ay matatawag na pagtataksil. Yes, wala naman tayong pwedeng itawag dun, diba? At napakalaking kasalanan yan para sa isang relasyon. Sinira mo yung tiwala na binigay sa'yo ng buong-buo ng iyong girlfriend. Naiintindihan ko na masakit talaga sa isang lalaki, o hindi lang sa isang lalaki, pwede rin ito mangyari vice versa sa mga babaeng katulad ko. Yung ikukumpara kayo o ikukumpara tayo sa past ng karelasyon natin. Pero hindi kasi solusyon yung pakikipagkita sa ex. Diba kapag ex mo na, past na yon, hindi mo na need balikan, even makipag-communicate. Ibig sabihin, nakipagkita ka, matagal na kayong may communication nitong ex mo. Kasi ako pag past ko na, okay na yon.
Nagkapatawaran kami, nagkaroon na kami ng closure. Pero hindi na para gambalahin ko pa siya. Hindi na para magparamdam ako sa kanya. Kahit na nandun ako sa time na lubog ako sa problema. Kasi respeto mo yon sa kapartner mo ngayon. Okay na sana yun yung lumabas ka, uminom ka with your friends, o gusto mo yung iba naman nag-outing, nag-unwind, nagka-camping. Diba? Para makahinga lang dun sa bigat na nararamdaman nila. Especially lalaki, yung pride at ego nyo is naapakan. So dapat ganun lang yung ginawa mo. Ang dami mong pwedeng gawin. Pero bakit naman ang pagtakbo sa ex ang ginawa mo? At mas malala pa doon. Sabi nga ni William Mortal dito, ay karamba, nagkita pa sila ng ex tapos may nangyari pa. Yari talaga siya. Totoo naman, di ba? Ang sakit nun para sa isang babae. Kung ako yung nasa sitwasyon ni Naira, hindi ko talaga alam kung anong pwede kong ma-react o anong pwedeng mangyari sa amin nitong ni Gio. Sabi nga ni Boss No, you know what to do, man. Tell her na ginawa nyo yun. Tanggapin mo lahat ng sakit na salita at galit niya sa'yo. You deserve it after all. Just face the consequences of your action, pre. Kasi diba yung kitain mo talaga yung ex mo? While nasa isang relasyon ka, maling-mali na yun. Even nga yung nakita mong nag-post ang iyong ex, tapos nilike mo o hinart mo, naku, micro-cheating na rin yun. What if pa ito? Na nagkasama pa kayo sa kama? Ano na mismo yung init mo sa kanya? Na hindi kaya ibigay sa'yo ng partner mo? Gio, isipin mo ito. Baliktarin natin yung sitwasyon. Paano kung ang girlfriend mo ang nakipagkita sa ex-boyfriend niya? Matatanggap mo ba? Maniniwala ka ba pag sinabi niyang walang nangyari sa kanila? Of course not. Lalo ka na, lalaki ka. Alam mo yung karakas ng kapwa mo lalaki. So bakit mo ginawa ito sa girlfriend mo na alam mo kung ano yung mafe-feel niya kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na iyon at sa'yo ginawa? Para naman sa mga girlfriend na mahilig magkumpara even sa mga ibang lalaki din. Huwag naman kayo ganyan dahil magkakaiba ang bawat tao. Magkakaiba ng personality, magkakaiba ng love language. Kaya nga kayo nagtapos ng ex mo kasi may hindi ka nagustuhan doon. Hindi kayo nagmatch kung saan mang aspeto. Kaya ka nga naghanap ng iba, diba? Naka-move on ka. So, ibang personality na naman itong haharapin mo. So, hindi mo na kailangan ikumpara pa yung iyong bago sa iyong past. Tinanggap mo yung tao sa buhay mo bilang siya, 'di ba? Hindi need maging shadow ang iyong ngayon na karelasyon sa past mo. At kung ini-expect mo na dapat katulad siya ng past mo, edi sana binalikan mo na lang yung past mo nang sa ganon, ma-fulfill mo talaga yung hinahanap mo. Matutunan natin i-accept yung love na kayang ibigay sa atin ng isang tao. I-appreciate natin kung ano lang yung kaya niya na pagmamahal. At nagmamahal tayo hindi
dahil naghahangad tayo kung ano yung ibibigay sa atin based sa naibibigay natin. Kasi ganun yung pagmamahal, ganun yung unconditional love. So parang sinabi mo na pag binigyan kita ng bulaklak, expect ko na bibigyan mo rin ako ng bulaklak. Siyempre hindi, di ba? So parang nagbibigay ka lang dahil gusto mo lang din na may ma-receive tulad ng binibigay mo. Hayaan mo kung ano yung kayang isukli sa'yo ng tao dun sa binibigay mo sa kanyang pagmamahal. At bigyan nyo ng freedom na ma-express ng partner ninyo yung siya talaga, kung paano siya magmahal. Hindi yung para ikumpara mo siya sa iba dahil masakit yun para sa isang tao at maku-question niya talaga yung sarili niya na mahal ba talaga ako nito o may hinahanap lang siya na iba sa pagkatao ko. Ito nga sabi ni William Mortel, ang X kasi sa math is unknown na dapat wala na kayong communication sa isa't isa kasi tapos na kayo talaga. Kung hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo, di sana hindi ka muna nakipagrelasyon. Kung hoping ka pa rin at siya pa rin ang hinahanap-hanap mo. Gio, alam ko napakahirap nitong i-advise ko. Pero kung gusto mo talagang maayos yung relasyon nyo, kailangan mong harapin at tanggapin yung consequences ng mga ginawa mo. Harapin mo ito sa pamamagitan ng pag-amin sa kanya ng totoo. Ganun talaga magagalit at magagalit siya. Expect mo na yan. At pinaka-worst scenario ay pwede kanyang hiwalayan. Ganun talaga, ginawa mo itong kasalanan na ito without thinking kung ano yung pwedeng mangyari. So, kailangan mong harapin talaga ito. At ito ang best solution as of now. Maging honest and sincere ka talaga sa kanya sa paghingi ng tawad. Hindi man kayo magkaayos after nung pag-amin mo sa kanya, at least wala kang baggage na bitbit sa puso mo. Dahil sa mali na nagawa mo, naitama mo pa rin ito sa huli. Diba? Kesa yung kinikimkim mo, tinatago mo. Diba yung konsensya mo talaga, bibit. Naku, laki mong bitbit yan. Talagang may stress ka dyan. Baka ma-anxiety ka pa kakaisip. What if mas malaman niya pa yan sa iba? Pag nag-sorry ka ngayon, baliwala na yung sorry mo. Kasi hindi yun sincere. Unlike kung sa'yo mismo nanggaling mula sa iyong bibig. Kaya Gio, sa susunod kung nasaktan ka sa mga bawat binibitawang salita ng iyong partner, much better, rektahin mo siya. Kausapin mo siya directly. Nang sa ganon, mas maintindihan niya na nasasaktan ka. At malaman niya na mali yung ginagawa niya. Kesa nga ito yung kinukumpara ka niya, na ikaw wala ka namang sinasabi o nirereklamo sa kanya. At hindi naman yun pagiging reklamo, kundi pag-i-express lang yung totoong nararamdaman mo at na-hurt ka bilang tao. Kasi kung dinirect mo siya, yung pakiramdam mo, kahit papaano, luluwag. Mawawala yung bigat. Kasi nailabas mo ito. So, hindi ka nagagawa ng maling aksyon. Baka hindi mo na nga na
mag-communicate itong ex mo kung naging tapat ka lang on that moment. Sa tuwing kinukumpara ka niya. Huwag mong hayaang masira ka ng isang pagkakamali, pero huwag mo rin itong baliwalain, Gio. Sa ganitong mga pagkakamali kasi tayo natututo kung paano maging mas mabuting tao at partner. Ang galit at damdamin ng pagiging hindi sapat ay hindi dahilan upang magkamali. Hindi excuse ang sakit na nararamdaman mo para manakit ka rin. Sa isang relasyon, dapat piliin mo pa rin yung tama na dapat mong gawin kahit masakit. Ang paghihiganti ay panandalian lang, pero ang epekto nito ay pangmatagalan. Truth may hurt for a little while, but a lie hurts forever. Ayan, Gio, dalawa lang ang choice mo. Umamin o itago? Ang hirap mabuhay nang marami kang tinatago sa puso mo. Ang dami mong iisipin. At ikaw lang din ang magbibigay lalo ng problema sa sarili mo. Unlike yung maging honest ka sa nagawa mong mali. Kung ano man yung maging kahihinatnan nito, masakit man, ganun talaga nasaktan mo din siya. At least, wala kang guilt na bit-bit araw-araw. At ang pundasyon ng isang relasyon ay pagiging tapat at totoo. At malay mo, diyan ka sinusubukan para mas makita kung gaano katatag ang relasyon ninyo. Kaya naman, Gio, alam mo kung ano yung dapat mong gawin, itama mo ito. Kasi kung gagawa ka pa rin ng mali, hindi mo maitatama yung nauna mo nang nagawang mali. Ayan, maraming salamat, Gio, sa pag-share mo ng iyong main confession. Kaya naman sa lahat na may pinagdadaanan, personal issue, love issue, family issue, trabaho man yan, friendship, pwede mong ipadala yan dito sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Kung hindi naman kaya sa ating Globe at Viber, 0916-563-1777. At don't you worry, hindi kita i-judge. Kahit pa paano, bigyan kita ng advice. Kasi minsan, ang hirap mag-share sa ating friends and family. Magagalit sila, pagtatawanan nila tayo. So, hindi mo alam kung ano nga ba dapat ang iyong gagawin. Maganda pa rin makipagkwentuhan sa isang stranger na hindi mo kilala kasi may mapupulot kang aral. Ayan, maraming salamat, Gio, at sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. At gusto ko din pasalamatan, Dental Clinic, Horticulture by Caldan, Isabel Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. At pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, minyohin nyo. At dito rin sa favorite mo, Facebook page natin at Instagram and TikTok 92.3 FM Radio Manila. Pagdating naman sa YouTube, FM Radio Philippines. Ay, magkita-kita, oo, at magkarinigan ulit tayo for another main confession bukas. Miyerkules ng gabi.
At samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa favorite ninyo. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman lahat ng nasa biyahe ngayon, kayo po ay mag-iingat. At ganun din yung magsisimula pa lang na kanilang araw ngayon. Huwag kakalimutan ngumiti. Dahil dyan magsisimula ang maganda mong buong linggo. At dapat good vibes lang. Kaya naman worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng, "Good night, baby. I love you."